Tumayo ang lahat para sa panalangin. Binibining Quencia, maaari mo bang pangunahan ang ating panalangin? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga, class! Ngayon sa umagang ito, sa asignaturang ito, ay ako ang inyong magiging guro. Ako nga po pala, si Binibining Agat. Ikinagagala kong makita at makilala kayo. Kumusta kayo, class? Mabuti naman kung ganon. Ngayon may mga lumiban ba sa klaseng ito? Kung meron, sekretarya, pagkitala ng mga lumiban at ipasa sa akin pagkatapos ng talakayan. Naiintindihan ba? Mabuti naman kung ganon. Ngayon bago tayo magsimula ay meron akong mga alituntunin na ipapatupad sa klaseng ito upang mas maging maayos ang daloy ng ating talakayan. Para sa unang alituntunin ay umupo ng maayos. Pangalawa, huwag sumagot ng sabay-sabay. Pangatlo, itaas ang kanang kamay kung gustong sumagot o kapag may katanungan. Pang-apat, makinig ng maayos sa guro at huwag palipat-lipat ng upuan kung hindi kinakailangan. Nagkakaintindihan ba, class? Ngayon inaasahan mo ang iyong kooperasyon. Bago natin salubungin ang ating panibagong paksa, ay mangyari, susukatin ko muna ang inyong kaalaman hinggil sa ating paksang tinalakay noong nakaraang tagpo. Ano nga ulit ang paksang tinalakay natin noong nakaraang tagpo, Binibining Mundido? Tama! Ito'y patungkol sa pabula, na kung saan, ano nga ulit ang ibig sabihin ng pabula, Binibining Labor? Magaling! Ang ibig sabihin ng pabula, ito ay isang uri ng kwento na kung saan ang gumaganap sa kwento ay ang mga hayop. Wala na bang katanungan hindi sa paksang ating tinalakay noong nakaraang tagpuan? Mabuti naman kung ganon. Ngayon ay maglalaro tayo. Gusto niyo ba ng laro? Ang laro na ito ay tinatawag na ano ang ibig sabihin. Sa larong ito ay may mga salita ako dito sa kahon na kung saan ay kung sino ang maswerte na makabunot ay siyang tatayo at sasabihin sa akin kung ano ang salita na kanyang nabunot. Nagkakaintindihan ba? Mabuti naman kung ganon. Ngayon para sa una, ang maswerteng nabunot ay si Binibining Ilanan. Pangalawa, Binibining Bilano. Pangatlo, Binibining Mundido. Pang-apat, Binibining Labor. Ngayon, ano ang inyong nakuhang salita, Binibining Ilanan? Salamat po. Sa iyo naman, Bilano, ano ang inyong nakuha? Ito ay nagtatanong. Ano ang salita na ito? Nasaan ka na? Nasaan ka na? Sa pangatlo, Binibining Labor, salitang ludi. Sa pang-apat ay mundido, ang salitang idi wow. Ngayon, sa ano kaya ang kahulugan ng mga salitang ito na nabanggit, class? Tama. Ito ay mga salita na binibigkas ng mga tao sa iba't ibang paraan. Ang mga salita na iyan ay mga palasak dahil sa mga impluwensya ng mga iba't ibang tao na ating nakasasalamuha. Ngayon, class, may ideya na ba kayo kung saan patungkol ang ating paksang tatalakayin sa umagang ito? Binibining Bilano? Yan ang ating aalamin kung tama ba ang inyong kasagutan. Ang ating panibagong paksang tatalakayin sa umagang ito, class, ay patungkol sa pakibasa ng sabay-sabay, antas ng wika. Pero bago iyan, ay alamin muna natin ang ating mga layunin na dapat nating maisakatuparan pagkatapos ng talakayan. Basahin ng sabay-sabay. Pagkatapos ng talakayan, ang mga mag-aaral ay naasahang natutukoy ang iba't ibang antas ng wika,
Pangalawa, na ipapaliwanag ang kahalagahan ng paggamit ng wika ayon sa konteksto. Pangatlo, nakabubuo ng isang maikling presentasyon na nagpapakita ng paggamit ng iba't ibang antas ng wika sa pang-araw-araw na komunikasyon. Yan ay makakamit lamang natin, class, kung may kooperasyon kayo. Maasahan ko ba ang iyong kooperasyon, class? Mabuti naman kung ganon. Ngayon ay balikan natin ang ating paksang tatalakayin sa umagang ito. Ang antas ng wika. Pero bago yan ay kilalanin muna natin, bago natin kilalanin ang antas ng wika, ay kilalanin muna natin kung ano ang wika. Ano nga ba ang wika, class? Wika. Makibasa ng sabay-sabay. Ang wika ay isang bahagi ng pakikipagtalastasan na ginagamit araw-araw. Ito ay sistematikong paraan na nagpapahayag ng damdamin, kaisipan at saloobin gamit ang mga salita, tunog at gramatika na istruktura. Ang wika, class, ay ginagamit natin sa pang-araw-araw. Sa paanong paraan? Ito ay ginagamit natin sa ating ang mga salita na lumalabas sa ating mga bibig at ang pakikipag-usap sa mga tao sa araw-araw ay ito ang wika na ating sinasalita sa araw-araw o sa ating buhay. Ginagamit natin ito kahit saan. Kahit pa sa bahay, sa pakikipag-usap sa kaibigan, sa ating guro, at ginagamit na ito sa iba't ibang paraan, gaya ng pagsusulat at ang pagsasalita at ang pagpapahayag ng ating mga kaisipan, sa pagsulat ng sanaysay, pagsulat ng tula, at kahit ano paman na ginagamit ang salita. Ito ay ang paggamit natin ng wika. Ang wika, class, ay nahahati sa dalawang antas. Ito ay ang formal na wika at di formal na wika. Sa umagang ito ay mas papalawakin ng aking kasamahan ang talakayan natin at ipapaliwanag niya kung ano ang wika na formal at di formal. Ngayon ay narito ang aking kasamahan na si Binibining Islani para sa pagpapalawak ng ating talakayan. Ngayon ay pagpapatuloy ko ang tinlakay ni Binibining agad. Meron tayong dalawang uri ng wika. Ito ay ang formal na wika at di formal na wika. Ang formal na wika, class, ay pakibasa lahat. Maraming salamat. Ang formal na wika, class, ay ito ay kinikilala, tinatanggap at ginagamit. At higit sa lahat, ang formal na wika ay ito ay ginagamit sa mga bihasa o nag-aral ng wika. Halimbawa, meron uri ang formal na wika. Ito ay pambansa at pampanitikan. Alam niyo ba ang pambansa, class? Ngayon ay tutukayan natin kung ano ang pambansa. Pambansang wika, class, ay karaniwang itong ginagamit sa paaralan, sa pang-edukasyon at isa na sa pagbabahagi ng mga balita. Ang halimbawa nito ay aklat at bahay. Ngayon, dadako naman tayo sa pampanitikan. Ang pampanitikan, class, ay ito ay masining, malalim at madalas ay dalang matatalinghagang kahulugan. Alam niyo ba na kadalasan itong ginagamit sa paggawa ng mga kwento at lalo-lalo na sa nobela, sa mga akdang pampanitikan. Halimbawa nito ay, oo nga, sinasabi ko na ang pampanitikan ng wika, ito ay may matatalinghagang salita. Kaya halimbawa dito ay maitim na budhi at pusong mamon, na kung saan ang mga salitang ito ay may mga malalalim na kahulugan. Ngayon, idadako naman tayo sa di formal na wika. Alam niyo ba, class, na ang di formal na wika ay karaniwang ginagamit sa pang-araw-araw natin na pakikipagkomunikasyon sa isang tao o pakikipag-usap natin sa mga kakilala natin o kaibigan. Alam niyo ba, class, na ang di formal na wika ay may tatlong bahagi. Ito ay ang balbal, kolokyal, at lalawiganin. Alamin natin kung ano ang balbal na wika. Ang balbal na wika, ito ay antas ng wika na kilala sa pinakadinamikong bahagi ng wika. Ito ay tinatawag din na Islam sa Ingles o kumbaga ay
hinalong wika sa Filipino at Ingles. Halimbawa, iyan class ay may mga panghalong wika na galing sa Filipino at sa Ingles. Sa kolokyal na wika naman ito ay isang antas na wika na ginagamit natin sa pang-araw-araw natin na pamumuhay o pang-araw-araw natin na pag-uusap sa ating mga kakilala o mga kaibigan. Ngunit, ang wika ito ay formal siya kaysa sa balbal. Halimbawa, meron at nasan. Kung baga class, ang kolokyal na wika, ito ay short, pinaikli na salita. Sa pangatlong bahagi ng di formal na wika naman ay lalawiganin. Na kung saan ang lalawiganin na wika class, ito ay ginagamit natin sa isang particular na lugar o kung saan tayo nanggaling. Halimbawa, ako nanggaling sa Zamboanga del Sur na kung saan ang aming ginagamit na wika ay Cebuano. At katulad na lamang ng taga Manila na kung saan ang kanilang wika na ginagamit ay Tagalog. In class, wala na ba kayong katanungan hinggil sa paksang ating tinalakay? Kung wala na, ako naman ang magtatanong sa inyo. Mahalaga talaga ang wika sa pang-araw-araw natin na komunikasyon at pakikipagsalamuha sa mga tao. Lalo-lalo na sa pang-araw-araw natin na pamumuhay. Para sa iyo, Ginoong Charcos, bakit nga ba mahalaga gamitin ang tamang antas ng wika sa tamang sitwasyon? Tama! Mahalagang gamitin natin ang tamang antas ng wika sa tamang sitwasyon upang maiwasan natin ang hindi pagkakaintindihan o misinterpret. Kaya class, wala na ba kayong katanungan hinggil sa paksang ating tinalakay ngayong araw? Wala na po, ma'am. Kung ganoon ay bago natin tapusin ang ating talakayan ay meron akong takdang aralin na ibibigay sa inyo. Maghanap kayo ng isang TikTok video na kakitaan ang antas ng wika at ipaliwanag nyo ito o ano ang nasa loob ng konteksto ito. Naiintindihan ba, class? Opo, ma'am. Ngayon ay maraming salamat sa inyong kooperasyon at paalam.